Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romel Damus at shoutout kay Donnie Cueror. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, halatang natigilan ang mamamatay tao. Lumilipad sa ere. Kung walang suporta ng lupa, ang kakayahang umatake ay natural na magiging mahina, at kahit na ang opens iba ay mawawalan ng papel sa pagtaas ng lakas. Ito ay dumarating at aalis. Sa pabago-bagong kapaligiran ng chi, kailangan nating makipagkompetensya para sa lakas. Kung ito ay hindi isang panaginip, ito ay isang mahusay na propesyonal na pagtitiwala sa kanilang sariling lakas. Ngunit sa alinmang paraan, ito ay isang mahusay na kabalintunaan at provocation para sa mamamatay tao. Siya ang ganap na Panginoon ng kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, may taong nasa harapan niya sa ganitong paraan. Sino ang hindi makatiis? Para sa galit, higit na dignidad. Dahil sa taos puso mong gustong mamatay, ibabalik kita sa kanluran. Anyway, maaari kang makipaglaro sa iyo habang mainit, mabangis na uminom, at ang sumunod na segundo, na may kamao na ang mga kalamnan ay ganap na masikip at halos sumabog, ay direktang umatake sa Aaron. Kahit na hindi niya hinawakan ang kanyang kamao, sa oras na ito, Aaron sa hangin ay naramdaman ang hangin na umiihip sa kanyang mukha. Ang malaking boxing ay direktang binaluktot ang buong oras at espasyo. Anong malakas na puwersa, maging ang Aaron ay hindi napigilan ang pag-ungol ng papuri sa oras na ito. Gayunpaman, lalo na, mas naging inspirasyon nito ang malakas na pakiramdam ng digmaan ng Aaron sa oras na ito. Maging ang kanyang mga mata ay pulang-pula ng dugong rose silk sa oras na ito, at mas matindi ang digmaan sa bawat gitnang paaralan. Ang panghihinayang sa buhay ay walang kalaban-laban sa chess. Malinaw, sa oras na ito, ang mamamatay tao ay talagang ang tunay na nangungunang kalaban ng Aaron sa isang partikular na larangan. Si Aaron, na nag-aalab sa diwa ng digmaan, ay sumigaw sa kanyang puso. Kasabay nito, direktang tinanggal niya ang lahat ng mga hakbang sa pagtatanggol sa kanyang katawan, kahit na ang pangunahing proteksyon ng aura. Natuyo na siya at pasimpleng ibinuhos ang lakas sa braso. Kung gusto mong sumama, magkakaroon ng isang seryosong tunggalian ng kapangyarihan. Ito ang pinakamalaking paggalang sa kalaban. Halika na. Sa isang dagandong, itinaas din ni Aaron ang kanyang kanang kamao at humarap. Kapag pumutok ang kamao, nasusunog ang hangin. Sa isang nagngangalit na hangin at apoy, maliit ang kamao ng Aaron, ngunit ang momentum ay parehong nagbabanta. Karayom sa trigo, sky thunder to earth fire. Gumagalaw ang lupa sa magkabilang kamao. Shanyaw, boom. Nagtama ang dalawang kamao, ngunit ang mga estilo ng boxing ng magkabilang panig ay nagbanggaan, na nagpalipad sa lahat ng bagay sa loob ng kulungan, at ang apoy ng palanggana sa dingding ay agad na naapula, at ang buong katawan ng bilangguan ay yumanig. Pagkatapos ang madilim na piitan ay napuno ng katahimikan. Creak, biglang may mahinang tunog ng buto. Ikaw, biglang may isang kain na hinalang tunog ang tumunog, ngunit kalahati lang ang nagsabi nito, ngunit ito ay pilit na nilamon pabalik. Maaari bang kumain ng mga elepante ang mga langgam? Isa pang tunog ang tumunog, ngunit kumpara sa pagkabigla sa pagdududa, ang tunog ay mas magaan. Ang walang pakialam na dure at pagsipsip ay nagparamdam pa sa mga tao na nakahiga lang siya doon at hindi gumagalaw. Saan siya mukhang pumutok lang ng napakalaking kamao. Sa dilim, biglang umangat ang malalaking mata niya. Sa harap niya, kahit napakadilim ay kitang-kita niya. Ang figure na lumilipad sa kalagitnaan ng hangin ay nanatili pa rin sa himpapawid. Siya ay tahimik, hindi siya nagriring. Iyon ay dahil ang kanyang puso ay puno ng pagkabigla sa mga oras na ito. Paano ito posible? Sa mga mata niya, kasinlaki lang ng sampal,
pero kasing laki ng sampal iyon na hindi lang nagpatigil sa kamao niya, kundi kahit dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo niya at tumingin sa lupa kung saan nabasag ang malalaking paa niya. Walang after force para suportahan, yun lang. Kung talagang down to earth siya. Huminga siya ng malalim. Kahit na siya ay isang mamamatay tao, kahit na siya ay matapang at walang takot, at kahit na hindi niya iniyuko ang kanyang ulo, ang katotohanang dapat niyang aminin ay natalo ako. Ibinaba niya ng husto ang kanyang malaking ulo, pagkatapos ay bahagyang binawi ang kanyang kamao, at ang kanyang mga kamay ay dahan-daang nakabitin sa magkabilang gilid ng kanyang mga hita. Sa nakalipas na daang taon, siya ay hindi magagapi at tumawid sa disyerto. Bagamat natalo siya ng mga general ng disyerto at nakulong dito, hindi niya ibinaba ang kanyang ulo. Bagamat nabigo siya, sa personal, wala siyang natalo sa nag-iisang hamon, kaya't matalo man siya, kaya niyang iangat ang kanyang ulo. Ngunit direktang makilala itong hamak na tao sa harap mo. Siya ay nawalan ng kumbinsido. Boom! Sa isang malakas na ingay, bahagyang yumoko ang malalaking binti ng mamamatay tao. Sa sobrang ingay, siya biglang lumuhad. Maging hari at talunin ang kaaway. Patayin at putulin, kahit anong gusto mo. Nang bumagsak ang boses, ibinaon niya ang kanyang ulo sa ibaba. Gayunpaman, naghintay siya ng mahabang panahon, ngunit hindi niya hinintay ang nakamamatay na suntok sa kanyang imahinasyon. Tapos nagtaas siya ng mata. Nasaan si Aaron sa harap niya? Nang siya ay nagtataka, ang boses ni Han Sanyo ay biglang nanggaling sa selda sa loob, lahat ng tao ang nakaupo sa gulong ng kulungan. Ayokong patayin ka, bumalik ka, natigilan ang mamamatay tao. Sa kanyang mundo, ang pagpatay at pagpuputol ay mapagpas siya, ang makapangyarihang kalikasan ay hindi kumukuha ng buhay ng tao, at ang mahihina ay natural na kinakatay tulad ng mga aso at kuneho. Natalo siya, kaya dapat siyang katayin ng mananalo, ngunit bakit? Hindi ka ba natatakot sa aking paghihiganti? Sa selda na ito, ngunit ikaw at ako ay maaaring pumatay sa iyo anumang oras, natutulog ka ba ng maayos? Bahagyang tumalikod ang mamamatay tao at nagtanong sa gilid, o gusto mo ng isang kumpanya? Dahil masyado kang pumatay, may mga multo ka sa puso mo. Kapag nanalo ka, kailangan mong putulin ang mga ugat. Iba ako sayo. Aaron said with a slight smile, as for your so-called company, lalabas ako bukas. It doesn't matter if I have company or not, aalis ka bukas. Bahagyang bumangon ang mamamatay tao. Obviously, hindi siya naniniwala dito, bagaman mas malakas ka talaga kaysa sa inaakala ko, wishful thinking na gustong lumabas sa kulungang ito. Maraming taon na akong nakakulong dito. Kung makakalabas ako, hindi ako magiging ganito. Pero, kung hindi mo ako papatayin, ayoko ng utang sayo. I can help you. Dahil doon, dahan-dahan siyang pumunta sa kulungan dala ang kanyang malaking katawan. Gusto mo tulungan kita? Nakangiting tumingin si Aaron sa malaking lalaki. Imposibleng isang tao ang makabasag ng kulungan na ito, ngunit kung ikaw at ako ay magtutulungan, marahil ay maaari nating subukan. Kung ito ay matagumpay, protektahan kita ng aking katawan mula sa pagkubkob ng pamilya Fang, ngunit ang saligan ay iyon ikaw at ako ay walang utang sa isa't isa. Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo at tiningnan ang malaki at taos pusong nag-iisang mata ng taong ito. Bagamat siya ay walang ingat at pumatay, ang taong ito ay mayroon ding kanyang pagiging masayahin, na nagpaiba sa Aaron. Kakaiba kung ipagpalit mo ang buhay mo para hindi kita patayin. Hindi napigilan ni Aaron na matawa. Well, it's a long night and boring. If you're interested, tell me about your past, tapos magiging pantay ang pasasalamat at sama ng loob natin. What do you think? Tanong ni Aaron. Natigilan ang mamamatay tao. Malinaw, hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng Aaron. Tanong niya agad, ganoon ka-simple. Napakasimple, ngumiti si Aaron. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang mamamatay tao ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at tumango. Pagkatapos ay sumandal siya sa harap ng kulungan ni Aaron at sinabi kay Aaron ang kanyang nakaraan. Sa oras na ito, kumpara sa tahimik at maaliwalas sa kulungan, sobrang ingay dito sa tirahan ng City Master. Gayunpaman, hindi ito masigla, ngunit lumilipad ang manok at tumatalon ng aso. Diyos ng yelo, Diyos ng yelo. Damn it,
Anong ginagawa mong kalokohan para sa akin? Hanapin mo to para sa akin, and you guards, what the fuck do you eat? Ni hindi mo nga alam kung saan nagpunta ang yelong Diyos. Baka may aso pa ako sayo. Nang bumagsak ang boses, sumugod si Fang Biao at direktang sinampal sa mukha ng isang hanay ng mga gwardya. Kanina ka pa nakatayo dito. Hindi ka ba gamulong para sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kahit na maghukay ka ng 3 paa para sa akin, dapat mong mahanap ang yelong Diyos para sa akin. Nang malasing na ang galit na boses, hinawakan ng isang grupo ng mga gwardya ang mga may sakit na mukha at nagmamadaling lumabas, halos kasabay ng pag-atres ng grupo ng mga gwardya, sumugod ang pangalawang matanda kasama ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya. Kung may tumingin sa tirahan ng Panginoon ng lungsod sa oras na ito, makikita niyang maliwanag ang mga ilaw sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, at halos lahat ng mga katulong at gwardya ay galit na naghahanap sa kanila sa bahay. Kamusta na? Pangalawang matanda, may balita na ba? Sa pangunahing bulwagan, si Fang Biao ay balisa, at ang matandang Ji Chai ay puno rin ng kalungkutan. Ang pangalawang matanda ay tumingin kay Fang Biao at nag-aatubili na umiling, "Shit, mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Nang makita ang panganay at ang kanyang anak, dali-dali siyang tinanggap ni Fang Biao. "Anong problema? Nahanap mo na ba, master? I and the young master check all the guests who left the table at the gate. From the VIP to the city people, hindi namin nakita ang figure ng Ice God at ang kanyang matanda. Dad, hindi ba aalis si Ice God sa mansion?" Tanong ni Fang Kun. Kumunat ang noo ni Fang Biao. Nakita ng matanda ang Diyos ng Yelo. Binantayan niya ang labasan para tingnan ang mga bisita. Natural, walang magiging problema. Talaga bang hindi umalis si Ice God? Guro. Sa oras na ito, ang pangalawang elder ng pamilya Fang ay sumugod din sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ng isang seremonya, dali-dali niyang sinabi, "Nasuri ko na ang silid ng yelo ng Diyos, at may ilang simpleng bagahe pa rin." Tinanong ko rin si Miss Soyan, at hindi nagpaalam sa kanila ang Diyos ng Yelo. Kakaiba yan, sa upuan sa tabi ng pangunahing bulwagan, hindi napigil ang tumayo ng matandang si Mr. Chairong nang marinig ang talumpati. "Kung hindi ka lalabas dito, at wala kang mahahanap na tao dito, maaari bang biglang ang Diyos ng Yelo, sumangga?" Napaharap sa gayong mga tanong, isang grupo ng mga tao ang nababalisa, ngunit hindi nila alam kung paano sasagutin ang mga ito. Oo, hinanap nila ang lahat ng lugar na dapat suriin, kaya halos hukayin nila ang pamilya Fang, ngunit ang problema ay walang Diyos na Yelo. Gayunpaman, ang paglabas ay nasuri din, at kahit na ang bilang ng mga tao ay binilang. Halos tapikin ng mga matatanda ang kanilang mga dibdib upang matiyak na ang Diyos ng Yelo ay hindi kailanman umalis sa bahay ng Fang. Saan siya nagpunta? Anong nangyari? Matanda, biglang sumimangot si Fang Biao. Mabilis na yumoko ang matanda at sinabing, "Oo. Harangin mo ang gate at magpadala ng mas maraming tao para hanapin ako. Kung hindi mo mahanap ang Diyos ng Yelo, lahat ng pamilya Fang ay hindi makakapagpahinga buong magdamag." Oo. Mabilis na ikanaway ng matanda ang kanyang kamay at pinababa ang isang grupo ng mga tao. Kumunat ang noo ni Fang Kun, "Tay, kung hindi ka matulog magdamag, ikakasal ka bukas." Sa gitna ng kanyang mga salita, ang mabangis na mga mata ni Fang Biao ay nakatitig kay Fang Kun, kaya't si Fang Kun ay natigilan, at tumahimik ka. Kailan oras na banggitin ang kasal sa umutot? Oo, ang engranding kasal ay talagang ang pangunahing prioridad para sa pamilya Fang. Pero depende din kung kanino mo ihahambing. Kung ihahambing mo sa Diyos ng Yelo, ano ito? Kung hindi ka makakapag-asawa bukas, pwede kang magpakasal kinabukasan. Hindi ka makakapag-asawa kinabukasan, ang bukas ay okay na. Palagi itong kumakatawan sa kinabukasan ng pamilya Fang. Ngunit iba ang Diyos ng Yelo. Kinakatawan niya ang kasalukuyan. Gaano ka-optimistiko ang pamilya Fang ngayon kung bigla itong mawala sa kanya? Oo, hinding-hindi ito magiging pessimistic, ngunit hindi bababa sa hindi ito sapat para tanggapin ni Chairong si Fang Kun bilang isang apprentice. Bagamat hindi sinabi ni Chairong na hindi matatanggap si Fang Kun ng walang Diyos ng Yelo, paano malalaman ang matandang Jiang Ho tulad ni Fang Biao gaano kalakas si Baizong? Kung si Chairong ay talagang walang relasyon sa pagitan ng Diyos ng Yelo at ng pamilyang Fang,
Diretso niyang ipahahayag ang kanyang intensyon na tumanggap ng mga alagad kapag dumalo siya sa kasal. Bakit kailangan niyang maghintay hanggang sa biglang lumitaw ang Diyos ng Yelo sa pamilya Fang? Nakita lang ni Chairong ang lakas ng kanyang pamilya Fang ngayon at sa hinaharap. Ngunit kung wala na ang Yelong Diyos, mayroon pa ba ang kanyang pamilyang Fang ngayon? Hindi. Ang pamilya Fang ay magkakaroon lamang ng nakikinitahang hinaharap. Ang mga tao ay hindi natatakot na walang pag-asa. Natatakot silang mawala muli ang pag-asa. Pagkatapos itong makita, at halatang nararanasan ito ni Fang Biao, oo, naiintindihan ko, at dadalhin ko ang mga tao upang magpatuloy sa paghahanap sa Diyos ng Yelo, na may bahagyang pagyuko, nagmamadaling lumabas si Fang Kun kasama ang mga tao, gayunpaman, nasa kalahati pa lang, biglang sinabi ni Fang Biao, sandali, ano pa bang magagawa ko para sa tatay ko? Naghihinalang tanong ni Fang Kun, narinig kong sinabi ng kasambahay na 2 tao ang ipinasok mo sa selda noong handaan, tanong ng Square Table. Ang Square Table ay isang city owner, at ang eyeliner ay natural na malaki, lalo na pagkatapos mawala ang Yelong Diyos, may nagsumbong pa sa kanya ng pangyayaring ito, noong una, wala siyang pakialam dito. Pero ngayon ay hindi niya mahahanap ang sinuman, hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito. Hindi ito ang Diyos ng Yelo. Nang marinig ito, tumango si Fang Biao, kumaway at sumenyas na maaari na siyang bumaba. Pagtingin sa likod ni Fang Kun habang paalis siya, bahagyang tumingin si Fang Biao sa labas ng bulwagan, nakasimangot at bumulong, aking Diyos ng Yelo, where have you been? At this time, Han Sang-kien's head. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!